Nahuli ang rambol ng dalawang grupo ng mga lalaki sa barangay Sook, Arevalo, Iloilo City. Nangyari yan habang isinasagawa ang paliga ng sangguniang kabataan. Halos hindi sila maawat ng mga pulis. Ayon sa pulisya, posibleng may hindi pagkakaintindihan ang dalawang grupo dahil nakainom ang karamihan sa kanila. Nagtamo ng sugat ang ilang sangkot sa gulo. Dahil sa gulo, hindi na itinuloy ang paliga. Hindi na lang daw mga dayuhan, kundi may mga Pilipino na rin nagpapatakbo ng mga Pogo scam hubs. Kasama na raw yan sa tinutugis ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa gitna ng total ban sa Pogo. Ayon sa PAOK, nadiskubreng mga Pilipino ang nasa likod ng ilang ni-raid na online fraud at online scam networks ng PNP Anti-Cybercrime Group at NBI nitong mga nakaraang buwan. Dati raw silang nagtatrabaho sa mga ni-raid noong iligal na pasugalan at online scam hubs at naakit ng malaking kita kaya itinuloy ang pagpapatakbo ng mga ito. Ayon naman sa Bureau of Immigration, 10,000 na sa tinatayang 100,000 foreign Pogo workers ang nag-apply ng pag-downgrade ng kanilang pre-arranged employment visas sa temporary visitor visa. Pagkatapos ng October 15 deadline, kakanselahin na ng BI ang kanilang mga work visa. Ang mga may hawak naman na temporary visitor visa ay maaari pang manatili sa bansa sa loob ng 59 na araw. Target ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bumalik bilang Davao City Mayor. Naghain siya ng kanyang COC kanina, pati na ang katandem niya, ang anak na si incumbent Mayor Baste Duterte. May report si Argil Relator ng GMA Regional TV. Pasado alas 4 ng hapon, magkasamang dumating sa tanggapan ng Comelec Davao sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak na si Davao City Mayor Baste Duterte. Ang dating Pangulo ang siyang tatakbong mayor ng Davao. Ang anak namang si Baste, bababa para maging kanyang vice mayor. Nauna namang naghain ng COC para sa kanyang ikatlong termino bilang Davao City 1st District Representative si Congressman Paulo Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado. Kahapon, inanunsyo na ng dating Pangulo ang kanyang plano. Hindi mangyayari ang pinalutang ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na posibleng pagtakbo ng mag-aamang Duterte sa Senado. I think that at my age, 73, mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Magkukulaps na ako niyan eh. Habang ipinapaliwanag naman ng Pangulo kung bakit magva-Vice Mayor si Baste, nabanggit niya ang kanya raw sakit na cancer. Wala nang idinagdag na detalye tungkol dyan ang dating Pangulo. Kasabay ng anunsyo kahapon, sinabi ni Duterte ang handa siyang humarap sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara sa drug war ng kanyang administrasyon. If they will invite me, I just hope that they would ask educated questions. Makakaharap ni Duterte sa mayoral race si Bishop Rodolfo Rodcubos, founder ng Christ the Healer International Missions Movement. Ang advantage ko dito, yung mga tao ang nagsasalita. Taong bayan ang nagsasalita. Wala akong against sa kay Tatay Digong. Si Tatay Digong is my Tatay Digong. Kung si Tatay walang problema, matanda na, mahina na ang katawan. Hindi natin may pagkaila yan. Kaya iniisip ko, gusto ko ng totoong kausaban, totoong pagbabago. Katandem niya bilang vice-alkalde ang dating empleyado ng City Government of Davao na si Rodora Barcena. Argil Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dati at kasalukuyang miyembro ng gabinete at kongreso ang ilan sa mga naghain ng kanilang Certificate of Candidacy sa pagkasenador ngayong bisperas ng deadline para sa COC filing. Narito ang aking report. Deemed resigned o maituturing ng nagbitiw sa kanyang posisyon bilang kalihim ng DILG si Abalos, alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema nang maghain siya kanina ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador. Sa ngayon po ay
malamang OIC po muna pansamantala, pero antayin po natin ang anunsyo ng Malacanang po dito. Nag-file din ng COC si re-electionist Senator Bong Revilla sa ilalim ng Lakas CMD. Ilang nais magbalik Senado rin ang naghain ng kandidatura, sina dating Senador Bam Aquino, Gregorio Onasan at Manny Pacquiao. Nag-file din ng COC sina dating Governor at ngayon Narvacan Mayor Chavit Singson, retired Philippine Marines Officer Ariel Quirubin, former Defense Secretary Norberto Gonzales, dating Congresswoman Princess Lady Ann Saidula, dating DILG Undersecretary Attorney J.V. Hinlo, mangingisda at Ramon Magsaysay Awardee Roberto Balyon, Dr. Richard Mata, isang health advocate, Nelson Alcajas na may anak na may seryoso at pambihirang sakit, Maria Feera, Pedro Ordiales at James Reyes. Nagsumiti rin ng kanilang COC ang mga isasabak sa pagkasenador ng Partido Maharlika na sina Diego Palomares, Arnel Escobar, Michael Tapado, Gerald Arcega, Mario Pagaragan, Freddy Marquez, Salipada Amir Husin, Leo Cadion, Ferdinand Bongbong Tuzara, Jacinto Bonayag, Luther Meniano, Getter Malinaw at Joel Apolinario, Bruce Hernando ng Partido Federal ng Maharlika, Independent Senatorial Candidate na si Angelo de Alban, Independent Senatorial Aspirant Epifanio Perez, Transport Leader Mar Valbuena, dating NTF-ALCAC Executive Director Allen Capuyan at Independent Senatorial Aspirant Artemio Maquiso. Nag-file din ng COC si dating Defense Secretary Delfin Lorenzana at Attorney Raul Lambino sa pamamagitan ng kanilang representative. Nagsumite rin ng kanilang COC sina Fernando Diaz, David De Angelo, Orlando de Guzman, Edgardo Duque, Jeffrey Andrino, Neling Paliza at Eduardo Bautista. May mga naghain din ng COC sa pagkasenador na hindi na humarap sa media. Opisyal nang nagtapos ang habagat season. Ayon sa Pag-asa, humina na ang hanging habagat nitong mga nakalipas na araw. Sunod na mga abangan ng pagpasok ng hanging amihan sa mga susunod na linggo. Sa ngayon, isang low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at Intertropical Convergence Zone ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Patuloy rin ang pag-iral ng easterlies. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, malaking bahagi ng Luzon ang posibleng ulanin bukas. Posible rin ang malakas na pag-ulan sa Mindanao, kaya maging alerto sa baha o landslide. Sa Metro Manila, mataas ang tsansang umulan bandang hapon. Cavite Governor John Vic Remulla papalit kay Ben-Hur Abalos bilang DILG Secretary ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Wala pang kumpirmasyon ng palasyo tungkol dito. Kerwin Espinosa handa raw tumestigo sa International Criminal Court kaugnay na anya extrajudicial killings ng Administrasyong Duterte. Wala pang tugon si dating Pangulong Duterte sa mga akusasyon kaugnay ng drug war. Pero kaugnay ng pagtakbo ni Espinosa bilang alkalde ng Albuera, Leyte, sabi niya, Erwin, nabuhay ka. Sana manalo ka. si BCP President at Caloocan Bishop Pablo Virgilio David itatalaga ang kardinal ni Pope Francis sa isang seremonya sa December 8 sa Vatican City. Inakala raw ni Bishop David na biro lang ito nung una. Si Bishop David ang magiging ika-10 Pilipino na naging kardinal. Proyekto para sa infrastruktura, turismo at pag-aaral para sa posibleng muling pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant, ilan sa mga napagkasunduan ng Pilipinas at South Korea sa pagbisita ni Korean President Yoon Suk-yeol sa bansa. Kaugnay naman sa Maritime Cooperation, kabilang sa napagkasunduan ang papel ng South Korea sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuloy ang tapatang Mayor Vico Soto at Sara Diskaya sa pagkaalkalde ng Pasig. Nag-file ng COC kanina si Sara Diskaya, ang may bahay ng may-ari ng St. Gerard General Contractor na minsan din naging shareholder ng St. Timothy pero nag-divest na umano. Ang St. Timothy ay partner sana ng Miro System sa pag-supply ng vote counting machines sa COMELEC pero nag-withdraw kamakailan. Kahapon, naghain naman ng COC si Soto. Sa Marikina naman, naghain si Senador Coco Pimentel ng COC para sa pagka-congressman ng 1st District.
Inimbitahan daw siya ng kampo ng incumbent Mayor Marcy Teodoro. Nagparehistro pa umano ang alkalde sa District 2 kaya ikinagulat daw ni Pimentel ang paghahain ni Teodoro ng COC para sa unang distrito. Sabi naman ni Teodoro, ang mga Pimentel ang unang lumapit sa kanila para makipag-alyansa. Ang usapan nila, asawa ni Pimentel ang tatakbo. Pero kalaunan, kumalas umano ang mga Pimentel at nagdeklarang independent. Kasama naman ni re-electionist Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang kanyang ama't ina sa paghahain ng COC. Nadagdagan pa ang mga party list na naghain ng kandidatura para sa eleksyon 2025. 50 party list ang nag-file ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination kanina. Sa kabuuan, 137 na ang mga party list na naghain ng kandidatura mula noong unang araw ng filing. Ang mga party list na mananalo sa eleksyon 2025 mapapabilang sa 20% ng kabuuang miyembro ng Kamara. Wagi ng gitong medalya ang isang Pinay martial artist sa World Taekwondo Junior Championships sa South Korea. Historic ang pag-uwi ng ginto para sa women 49 kg category ni Takiana Kisha Mangin. Tinuldukan ni Mangin ang 28 taong paghihintay ng Pilipinas na makaginto sa World Taekwondo Junior Championships. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.